Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa fare hike, game na bumiyahe patungong Maynila si Education Secretary Brother Armin Luistro sakay po ng MRT at LRT. Kung bakit? Alamin sa report ng saksing si Mark Zambrano. Mula sa pagpila para makapasok sa platform hanggang sa pagsakay sa MRT sa gitna ng rush hour, koboy na koboy si Education Secretary Brother Armin Luistro. Game na nakipagbiruan sa mga pasahero ang kalihim na piniling tumayo sa kahabaan ng biyahe. Kasama lang ang isang assistant, sumakay ng MRT ang kalihim sa North Avenue Station ng MRT, bumaba ng Taft Avenue at saka lumipat sa LRT Line 1 papuntang Vito Cruz Station. May event kasing dadaluhan si Secretary Luistro sa De La Salle University kung saan siya dating nagsilbing University President. I think it's important that government officials, secretaries like myself, realize what normal people go through, and for whatever reason, that keeps our feet very well on the ground, and hopefully our decisions will be also not just up in the air, but also close to what people go through every day. Yun nga lang, ang mabilis at magandang serbisyong tinutukoy ng kalihim, posibleng mapalayo na sa kamay ng ilan nitong suki. Sa Oktubre na kasi ipatutupad ang pagtaas ng singil sa MRT at LRT. Bagamat hindi pa malinaw kung magkano ang fare hike, sa tansya ng DOTC ay papalo sa pagitan ng 20 hanggang 30 pesos ang ngayon 10 hanggang 15 pesos na pasahe sa MRT at kasalukuyang 12 hanggang 15 pesos naman sa LRT Lines 1 at 2. Pero kahit halos 100% ng tiyak na madaragdagan ang pasahe ng tren, puspusan pa rin ng mga grupong Anak Bayan at Kabataan Party List sa pangangalap ng lagda sa kanilang kampanya kontra fare hike. Malaki po siyang pasanan sa aming mga estudyante at syempre dun sa mga magulang namin na nagpapakahirap para masustentuhan yung pang-araw-araw nating pamumuhay. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Samantala, humingi na ng tulong ang Pag-asa sa mga communication expert. Yan po ay para mabawasan ang kalituhan at gawing mas simple ang mga komplikadong terminong ginagamit sa paghahatid ng ulat panahon. Saksi si Marizo Mali. Bukso, habagat, intertropical convergence zone, low pressure area. Ilan lamang ito sa mga salitang madalas nating naririnig sa tuwing nagbibigay ng ulat panahon ng Pag-asa. Pero sa totoo lang, naiintindihan nga ba ng karaniwang si Juan at Maria ang mga salitang ito? Ano ibig sabihin ng bugso? Ano ibig sabihin ng bugso? Bugso. Hindi ko po alam. Habagat. Hindi ko po alam. Intertropical conversion, parang yan na po yun yung mga namumuong bagyo. Yung... Ayun lang so, ma'am. Kadalasan ang pagiging teknikal ng mga terminolohiya ang nagiging sanhiraw ng kalituhan sa pagbibigay ng mga ulat panahon. Pero sinisiguro naman ang Pag-asa na kahit pagawin nilang simple ang mga salita, hindi pa rin mababago ang mensahe o ang ibig sabihin nito. Kanina sinimula na ng Pag-asang pulungin ang kanilang mga forecaster, hydrologist at climatologist para gumawa ng mga hakbang para gawing simple at mas naiintindihan ang kanilang mga salita. At para magawa ito, may inanyayahan pa silang communication expert. Kung ma-laymanize natin na mababang level na ng information yung pinalalabas ng Pag-asa, tingin ko mas mababawasan yung magiging victims ng hydromet hazards. Ang pagkakasibak noon kay Dr. Chris Conilo bilang pinuno ng Pag-asa ay dahil daw sa huli ng ulat panahon. Pero posible rin daw na ang komplikadong mga salita na hindi naintindihan ng publiko ang naging sanhi para di agad sila kumilos papalayo sa peligro. Kaya naman bukod sa pagpapasimple ng mga technical na termino, sasailalim na rin sa broadcast training ang kanilang mga forecaster. Siyempre, hindi naman sinasabi ko hindi naman sila broadcasters. So, kung makapag-undergo sila ng how to handle interviews, ano bang dapat, yung basic ng isang broadcaster, malaman man lang nila. Natutuwa naman ang publiko sa planong ito ng Pag-asa. Para sa ganon, yung mga tao ngayon magkaroon ng mga kalaman kung talaga totoo bang may bagyo, wala, at talagang mas maintindihan nila kung ano mas dapat nilang gawin. Malaking tulong yung kung ipapalit nila yung mas simpleng terminology sa Tagalog. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, Ricky Dahil Manhattan magpaparehab matapos mahuling umidit umano ng cocaine. At 2 senador sa Thailand nag-kickboxing. Balitang hatid na nag-isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nescafe Decaf ang walang kinikilingang pagbabalita para sa sambayanan.